Sino ba si Jessica Soho? Ito ang tatalakayin nating story sa araw na ito. Kakasa ka ba sa KMJS Challenge? I-KMJS na yan! Kung awarded animation lang naman ang ating pag-uusapan, isa lang ang pumapasok sa utak ko, mga katropa. Iyan ay walang iba, kundi ang anchor ng GMA7 na si Jessica Soho, na meron lang naman 100 plus awards, multi-awarded, and most influential woman of this generation. Yan si Maria Jessica Aspera Soho, o mas kilala na natin bilang Jessica Soho. Siya ang ating kasama tuwing linggo ng gabi sa kanyang segment na KMJS. At siya rin ang nagbibigay sa ating ng kwento tungkol sa mga tao from different of life. Mapayaman man o mapahirap, siguradong lahat sila ay nakover at naitampok na ng broadcaster na ito. Pero sa kabila ng kanyang pagiging magaling na broadcaster at mamamahayag, mapapansin ninyo na bihirang-bihira tayo na makaririnig ng kwento tungkol kay Jessica Soho. Sino nga ba siya? At ano nga ba ang kanyang pinagdaanan bago pa man siya na maging matagumpay na isang mamamahayag dito sa Pilipinas? Si Jessica Soho ay ipinanganak noong March 27, 1964 sa San Fernando, La Union. Isang government employee ang kanyang ama na si Abelardo Soho at agriculturist naman ang kanyang ina na si Maura Asperas. Isa sa pinakaitinuturing niya na kayamanan ang kanyang memories tungkol sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang dalawang lola. 8 taon pa lamang noon si Jessica Soho na pumanaw na ang kanyang ina. Subalit isinapuso naman niya ang lahat ng aral mula dito. Sa tuwing kinakabahan daw siya, lalong-lalo na sa mga crowded, maraming tao, sinasabihan siya na kayang-kaya niya ito. Aiko, you can taste them, give them all you got. Isa siyang certified Lolas girl. Ang kanyang mga lola na si Lola Sixta, Apo Itang, Asperas at Concepcion, Sion Soho, ang pinakamalaking impluwensya sa kanya. Habang siya ay lumalaki, sa dalawang lola daw niya ito natutunan ang value ng heart of work at ang importansya ng education. At ang ibang mga katangian na katulong sa kanya habang siya ay lumalaki, ayon pa kay Jessica Soho, hinahati niya ang oras niya noon tuwing weekdays na andun siya kay Lola Sion. Kapag weekend and summer naman, na andun siya kay Lola Itang. Isa raw ito ang rason kung bakit naranasan daw niya ang makasalamuhan ng iba't ibang uri ng ibang tao, mula sa mga urban at rural areas. Dagdag pa raw niya, ang kanyang talento daw sa pagkikwento ay namana pa daw niya ito kay Lola Itang dahil ito ay isang school teacher. Kaya madalas daw itong magkwento sa kaniya. Tungkol pa daw ito sa mga buhay ng mga panahon pa ng Hapon. Galing ako sa mga pamilya ng great storyteller. Ayon kay Jessica Soho, siya din ay nag-aral ng Mass Communication sa University of the Philippines. At inspirasyon niya upang ipagpatuloy ang kursong ito ay ang kanyang profesor na si Mr. Luis Beltran. Taong 1985 na pumasok siya sa TV sa station ng GMA7 bilang isang reporter, at ayon sa kaniya, hindi niya talaga ito inaasahan. Kahit anong role umano o kahit anong trabaho ay handa siyang tanggapin. Hindi natin mapagkakaila na talagang si Jessica Soho ay talagang may angking na natural na karisma at talento sa pagkikwento. Dahil na dito ay kinilala siya na hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa bilang sa isang pinaka-impluwensya ng mga tao sa mundo. At tropa, alam mo ba na si Jessica Soho ang kauna-unahang Pilipino na nakakuha ng parangal mula sa New York Film Festival dahil sa kanyang coverage sa hostage crisis sa Cagayan Valley. Bukod dito, nabigyan din siya ng parangal na Cadore Valencia Award mula sa KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas. Noong 1994, tumanggap din siya ng award ng Grand Prize mula sa Asia Pacific Broadcasting Union para sa mga coverage niya mula sa kanyang mga breaking news stories. Napasama rin ang pangalan ni Jessica Soho sa Top 100 of Filipino Human of Distinction noong Centennial Celebration ng Pilipina. Ano pa ba na ang hahanapin mo? Ikaw na, Maring Jessica. Ikaw na talaga. Dahil sa angking galing ng talento, isa siya sa naging utak ng dokumentary ng TV program na Eyewitness nang tinanggap niya ang George Foster Peabody Award dahil sa dokumentary niya na Kidney for Sale at Kamao. Alam niyo ba na kinilala din siya
ng Asian Television Award for Best News and Current Affairs. Sa saksi sa kasaysayan ang programa niya ng Kapuso Mo Jessica Soho o KMJS at State of the Nation with Jessica Soho ay kinilala din ng Peabody Award nito lamang 2014 dahil sa coverage nito na Super Typhoon of Yolanda. By the way, dagdag kaalaman lamang mga katropa, ang Peabody Awards ay isa lamang na tinatanggap ng mga powerful, enlightening, and invigorating stories led ng mga newscaster ng mga kilalang tao sa buong mundo. Sunod-sunod pa nga mga award at mga newly mention ni Jessica Soho at talaga naman na masasabi natin na isa siya sa pinakatalentadong newscaster ng Pilipinas. Isa nga dito ay ang most trusted news presenter ng Reader's Digest Asia noong 2015 at siya ay nabigyan ng honorary doctorate for the humanities mula naman sa University of the Eastern of the Philippines noong 67 Cometrix exercises ng paaralang ito. Pero sa kabila ng kanyang mga award at tagumpay at mga nomination, hindi rin nakaiwas si Jessica sa pambubuli dahil sa kanyang itsura. Isa pa nga sa mga pinaka-controversial na insidente na kung saan nagkaroon ng issue si Vice Ganda at si Jessica Soho. Kung saan sa isang concert ni Vice Ganda, nag-joke ito tungkol sa itsura ni Jessica Soho. At doon na nga kinutya na gaano kataba si Jessica Soho. Imagine niyo kung paano kaya kung nag-bold na rin si Jessica Soho. Ang launching niyang pelikula ay Tinimbang Ka, Ngunit Sobra. Kalaunan, humingi naman ito ng tawad, tinanggap din naman ito agad ni Jessica Soho. Sa ngayon, tuloy-tuloy na nga ang kanyang mga programa. Isa nga dyan ay ang KMJS na inaabangan tuwing linggo ng gabi at isa pa ay ang kanyang pagbabalita sa State of the Nation ni Jessica Soho ng GMA7. Samantala, meron mo ba kayong mga kwentong kakaiba, nakatutuwa, nakamamangha? I-KMJS na yan!